Pagitan natin Matilda Lolita kasi technically parang ang pwede mong pang slow down doon sa Matilda is yung Lolita tsaka kung paano niya i-guard yung damage from the Ixia. Kasi diba pag gumagamit ang echo ng Ixia, yung biglang panggulat, yung full barrage ni Benny from out of nowhere. So Blacklist International ngayon, since more on crowd, sila naman ngayon yung more on crowd control, expect natin na si Ohem naman ngayon yung iikutan nila. Isa pang napansin ko din doon is hindi about early game at late game yung bakbakan ng dalawang teams, but more like team fight para sa Blacklist, pick-offs naman or isolation para doon sa Echo. And that is something that we can expect in this game. Apart from that, ano pa ba yung dapat na quote-unquote abangan, word of the day abangan dito sa game 2? Yung Lolita, gusto ko makita yung effect doon sa full barrage ng Ixia kasi no, rumi-return back na yung ano eh, yung bulwarks eh. So, kailangan po makapwesto ni Rene J dito ng matindi. Para kahit paano maramdaman ni Benny yung sarili niyang damage sa output. Let's see. Para sa akin, risky lagi ang 1-1 pick eh. Lagi kang merong ano eh, iisipin, kumbaga, bilang isang gold. Ano pa rin kasi siya, parang considered pa rin siya na 50-50 kasi diba kaya hindi din siya masyado napipick kahit open siya. Kasi it all depends. 1-1 alone is a great hero pero pag ikaw yung pinaka-target for a specific team, kahirap medyo item dependent kasi si 1-1 pag mga ganong moments. So makikita natin ngayon na more on a fast place ang gagawin ulit ng Blacklist because of the wilderness na talent for them. Okay. Yung konting patalon dito, palado ngayon. Si Renny J, no Guardian's Reflection yet. First Blood, ito yung laro ng Echo na kinuha nila, the Cadito Special. And they do have the Martis to back it up. Alam naman natin, yung Martis gusto na nagsasnowball din. Wala siya dun sa laban na yun, but we did see itong Sanji, itong si JP na masakit ang damage sa early game. If I'm not mistaken, meron din mga players dito for Echo na ginamit nila is a thrill. So, parang 16 for the adaptive attack. So, kung kanina medyo kinulang sila pagdating sa damage, ngayon naman more on damage ang focus ng Echo. Turtle control rate mukhang lamang heavily in favor of our TZ. Yung 63% ay parang napakataas kumpara sa ibang mga teams. At alam naman natin, itong Echo kasi magaling sila mag-snowball. That's why yung stats naturally papabor sa kanila. Ito yung mga ano kaya rin naman na nangyayari yan kasi basic stun mo, retrico. Yung mga call yan na nakikita natin madalas sa side ng mga Orcas. Blacklist International, they're ready, getting ready for this turtle pit attempt. Okay, petrify, flicker out para kay Edward. Gandang prevention mula kay Edward doon pero may counter go pa ng suplex. Eto na, tunay na laban, nagkaikutan. Sensui ngayon, Sanford na ma-out na din. Si Carl ngayon na makakuha, so pwede mo nadagdagan yung 63% na siguro mga 1%, mga 64 na siguro yan, or 65. Grabe ka na mag-calculate, boss. Syempre kanina, kita mo naman. Pero na-calculate din by the way ni Sanford yung kanyang primal wrath kasi halos wala na talaga siyang buhay pero nag-stay pa rin siya. Oy, pero itutuloy pa rin nila to mula si Sensui as a JP using the guiding wind para makahabol pa si Carl doon sa pagkuha ng pick-off na yon. So pick-off game, Echo, 1K gold lead. Naramdaman natin yung mga mini moves ng Echo na unti-unti nagbigay sa kanila ng advantage. As we saw dun sa may bottom lane, nagulat ako na nandun si Carl TZ, tinulungan si Benny at yung maliit na dalaw na yun, Chantel, parang napansin natin, ang laki agad ng effect kasi si Benny, lamang na kay Ohem. Oo, nakakapag-double lane. Alam kasi nila na mahirap mag-double lane actually, yung 1-1, si Ohem. So sabi nila, para if ever, mahirapan na, ito nakikita na natin sinasalo ni Rene J, yung sinishield niya yung mga wisp ni Daddy JP. Maganda ang simulagan para sa Echo at alam natin pang pick-off yung kanilang composition. So far with 2 kills, how likely is it na tutuloy nila yung pagpitas-pitas? Pwedeng ituloy-tuloy nila yan eh. Ayun na, okay. So, umaamba si Carlito. Nag-domino blast na ba? Umikot ngayon si JP. Sensui nandun. Nakapag-dash in. Star Helix coming in. Pero may mortal coil ginawa si Carl. Carl! Ka-out na lang siya. Siguro sa aura pang setup. Wala pa rin gagawin. Pero pinul pa. Raj, alright. Pang farm lang din. Sabi ni Benny Cutie, let's poke and let's farm. At grabe ang suporta ni JP kay Benny. At makakuha pa sina Sanji ng pick-off sa top lane. Oo, Sansan doon sa may top lane. Pero ito makikita natin, di ba? Kanina nakita na nagamit na yung bulwark shield. So si Benny Cutie, even yung Domino Blast, hindi natin makikita na pang setup talaga. Kasi si Rene J kailangan mag-front. Okay. So kailangan mauna si Sensui at si Edward. Sanford, magdadabog. Pero binabanatan siya ni Sensui. Sensui, pop lang ng mga dashing.
Sabay mortal coiling para makapag-out si na Carl. Okay, penalty zone on the Dune. Yung minong blast, may pagdagdag combo. Napakabilis na. As Yue will take the secure kill. Double kill pa para kay Yue. May setup na ginagawa Blacklist International at makakapitas pa. Triple kill mula kay Yue. At gusto pa atang umisa. Sumisid na. Maniac! Pero may shutdown na gagawin ng tower. But Yue, nag-iinit na. Si Kuya Yue mo. Ito na yung mga sinasabi ni Wolf kanina na parang golden hour ngayon ni Kuya Yue. Oo. But yeah, for Yue kasi already at level 6. So yung mga damage niya dito compared kay Sanji and even JP, pag pupuntahan natin yung passive kasi level 5 pa lang. So imagine yung magiging add. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, naging instant na lang din talaga. So yeah, for Blacklist International dito, kailangan nilang i-continue kasi ang nag-snowball ngayon is actually not Oheb. Ang nagsa-snowball ngayon is Yue. Tapos naka-maniac pa siya. Alam natin yung Blacklist, mas lamang sila dun sa mga team fights at nakita natin yung effect nun. Oo. Gusto ko lang din i-take note, etong si Yue, typically Valentina ay flicker Oo. pero siya purify ngayon. Pero Ayaw nga pala. Wow. Hindi Wow. pumapayag si Sanji. Hindi papataik. Hindi papadaig si Sanji. Off-cam kill. Ladies and gentlemen, ay nakita natin. Ang hirap gawin nun. Alam ni Sanji na cooldown ng Purify. Kaya rin siguro ginawa niya si Yue. Yun naman yung kinagandahan ngayon kasi for Sanji and for Echo, since more on single target sila, mas mataas yung chance for them na medyo stretch pa dito yung aggressiveness ng Blacklist International kasi pwede na habulin pa isa-isang kill. Okay. Yung kagandahan ngayon sa napapansin natin sa mga Matilda. In fact, ito yung napansin ko sa MPL Indonesia the way na kunwari sila Kiboy, sila Boloyski, pinangpapok nila Oo. yung ultimate which is the circling eagle. Eagle, oh. Mabilisan din kasi yung cooldown. Kaya Exactly. pwede mo yung spam. Tapos pwede mo kasi i-fake eh. Oo. Pwede pang psycho. Yung, ay, Psycho. akala ko magsaset kaya mapapa-address ka. So, madedelay mo yung rotation na gustong gawin. Oo. Pero parang sa Echo kakaiba eh. Parang dalawang poke lang. Tapos game na. Sanji. Okay. Oh! Breath of the Ayun na nga. Ocean combo! Mula kay Sanji. At doon na nga nakapitas ang Echo. Just like that. Binigay lang kay Sanji yung mga damage hero. Maging siya, golden hour na din. Mukhang ganun. Ang nararamdaman natin. Ang nakakatuwa itong combo na pinakita ni Sanji. Nag-ulti muna siya bago siya nag-petrify Para sure. combo. Oh, nag-wrap waves. Kakaiba yun ha, freestyle. Oo. Oo. Ay, ito yung sinasabi natin na if ever man na gusto nilang mas-stretch somehow kasi di ba naging aggressive yung Blacklist International, kaya ni Sanji mag-instant kill. Tapos ang nasakto pang instant kill niya, si Oheb, ayun nga yung parang naging insurance plan kasi 1-1 pa yung gamit niya na hero. And we did notice, sinabi mo to mismo, Manjin, madaming kailangan checkan kapag 1-1 at madaming risk involved. Yes. Hindi na siya yung parang OP hero katulad dati noong mga season 10, season 11. This time, kayang-kaya siyang ipuwersa. Oo. And if I'm not mistaken, hindi pa nagpatalon eh. Akala ko, usually kapag magkukall ka ng isang candidate, mag-Breath of the Ocean Oo. muna, patalon gaming, tas wrap waves para makuha mo yung combo. If I'm not mistaken, yung ginawa ni Sanji, rekta wrap waves. Exactly. Oo. Ganoon siya ka-confident na he can burst the 1-1. So, with this, ngayon, nasa territory tayo ng kung paano maglaro ang Echo. Yung ganitong pick-off game, and then eventually snowballing into the late game. Oo nga pala kasi may second skill pa yung 1-1 para sure. Oo. Oo, para Kaya siguro, May no? needles Oo. and flowers Oh, pa. may needles and flowers pa siya. So, parang mas madiin yung damage. Rough waves na lang muna. Tapos yung pinakadulo, pag na... Oo nga, no. Parang, ako Alam hindi ko niya. maiisip yun. Oo, Kasi hindi na ako marunong masyado magkadite. Kasi Oo hindi nga tayo si Sanji eh. Oo Oo, nga tsaka eh. hindi Oo, kasi hindi tayo tayo. si Sanji. Heading back. Dalawa eh, no? Heading back into the game, may significant na kalamangan ang Echo sa ngayon pero 7 minutes pa lang naman. Pwedeng nakawin ni Yue though, yung rough waves at isabay niya sa kanyang That's combo. true. Aha. Pero kailangan magandang penalty zone mula kay Edward. Ito na yung sinasabi natin, mabalik tayo kay Sanji. Kanina kasi diba napansin natin Necklace of Durance yung first niya na item. Ngayon hindi na siya nagpapadictate sa lineup ng Blacklist kasi Okay. first damage talaga. May tulak na gagawin ngayon si na Carl. Carl ngayon na makakuha. Assurance out at sabay. Retribution. Maiwan ngayon si Edward. Edward sumastriking out. Pero Carl naman with a decimate at mukhang gusto nang kumil ni Carl. Hindi. Sabi niya orange na lang muna ako, bes. Very good isolations nakita natin mula sa Echo. Kanina, naging problema nila si Yue. This time,
hindi tinantanan ni JP. How important was that, Chantel? Actually, si Yui kasi dito parang hindi din siya napansin ng game number 1 na nasa likod lang siya. So yung damage dito naramdaman kasi nakapag 4 na kills nga sunod-sunod din na si Yui. So for Echo, tanggalin natin si Yui, walang damage, wala din fan damage si Oheb, wala magsasecure ng kill. We can see na nakakuha din ng back control ang Echo for a while. Dinepensa nila yung bottom lane gamit itong si Sanford while nandun si Benny Cutie natahimik lang 1-0 and 1. Iksha in this game. Tingin nyo ba? Magkalakas kasi ako personally nalalakas ako sa Iksha sa late game. But in this setup, tingin nyo ba maganda na ipa-late game to ng Echo? In terms of a late game, mahirap. Pero kasi si 1-1, maganda siya pang late game, pero depende kung sino unang niya mauultihan. Pili ko palag yung 1-1 dyan. late Palag game yung eh. 1-1. So ngayon, nasa sitwasyon ngayon, 3.6k gold lead para sa kanila. Huwag na nila paabutin ng late game kasi mas sasakit na rin later at mas kukunat na rin si Edward. So yung damage masustain na. Kaso ang daming option kasi din ng Echo pang kahit hindi lang sila sa Iksha mag-i-invest ng damage output. Meron silang Kadita, meron kahit yung Martis, which is I can say na snowball ngayon yan eh. So you need to respect. If you are Oheb, ang dami mong iisipin. Kasi pwede kang iunahin ng Kadita, tapos meron pang Martis na pwede sumugod sa'yo eh. So, kailangan mo rin isipin yung defensive item mo eh. Kung pepwesto ka at kung saan ka babanat. Speaking of defensive items, malayo pa itong si Oheb dun sa kanyang mga defensive items. Going for the Trinity build muna siya. Habang si Benny Cutie, komportable sa kanyang mga items ngayon. 3 na agad yung item niya. So malaking factor na agad yun, yung Wind Talker. Kasi diba yung Wind Talker most of the time ay gusto mo ay more on movement speed. So mas mabilis nga siya dito na makapag-posisyon as compared to Oheb. Na medyo matagal pa talagang aantayin na maging activated si Oheb talaga for this game. Okay. Babanatan ngayon ni JP, si Renny J. Mag-dash in, pero poke lang si JP. Makakapag-out na ulit. Pasok ngayon si Nayue. Meron siyang ultimate ni Martis. Ngayon, sino makakuha? Penalty zone mula kay Edward. At Sanji will burst down Oheb from behind. Sabay full barrage na magmumula doon sa bandang likod kay Bakyo. At mukhang tinutuloy-tuloy na to ng Echo. Sabi ni Sensui, instincts ko na lang. I-save na lang natin yung Lord as Sensui will run away. But the Echo will try to push out the towers sa bandang gitna para hindi masulit ang Lord na to. Can Blacklist International make something out of this Lord? Diretso pa nila to? Parang pwede yata nga diretsuhin. Okay, and the Bulls ba to? Alright. Bakit siya? Ano lang mo na, abangan. Sa susunod na mga kabanata, abangan. Ang word of the day ay abangan. Pag tinanong mo si MTV anong kailangan mangyari, abangan. By the way, Blacklist International nakuha nila yung Lord. Pero for Echo, nakikita na natin ngayon na parang nakapanata ngayon si Kuya Sanji na okay, hahanapin ko lang si Oheb. At dahil nalaman niya ng Blacklist na mayroon laging tumatarget kay Oheb, medyo masisira ngayon yung positioning nila sa teamfight. Kasi Sobra. meron laging didikit, probably that would be Rene J dahil meron siyang Kaltok. Oo. So ito na ba yung unbox na hinahanap natin, Manjin? Kailangan ito ata, parang guhit ata ni Sanji. Oo. Siya yung parang cutter dito Box eh. cutter, Oo, box cutter eh. Okay, Guardians reflection coming in from Renny J. Pero sa likod, hindi naman pala si Oheb ang target. Si Yue naman ngayon. Ang daming handang tubig ni Sanji. Nauuhaw ang Blacklist International. Pinapalamon, pinapainom ni Oheb ng mga Santa Makmak na rap waves. Pang ilan na ba yan, Sanji? 6-1 and 6 sa kanyang record. And we said kanina na nararamdaman na natin na sobrang on point na ni Yue. Golden hour, kumbaga. Oo. But Sanji, right after, nung na-outplay siya doon, hindi na siya pumayag. Siya na ngayon yung gumagawa ng mga magandang moves. Oo, my turn na naman. My turn. Tapos naka-Divine Glaive siya, ang next niya na naibibuild kasi meron na siya ngayong dalawang Magic Wand, Holy Crystal na. So burst na burst kung burst. Triple burst. Triple burst. Burst 3. Bawal ba yun? O sige na nga. Thank you. But Sanji is on a roll. Ladies and gentlemen, kung golden hour si Yue, extended yung golden hour ni Sanji. Aray. Oh, eto makikita na natin na very cute by the way. Lahat ng mga full barrage niya or if ever na meron full barrage, ginagamit na niya, hindi na siya yung mga biglaang panggulat play Oo. na manggagaling sa likod. Parang yun na nga yung pinakapangpasok nila. Ang masasabi ko, this is still far from over though. Pero na nakikita natin, hindi tayo nagkakaroon ng team fight na 5-on-5 head-on collusion. Ang nangyayari kasi, nakakapitas si Sanji. Let him cook. Let him cook. Let Sanji cook. Live action Sanji nga pala tayo dito sa may playoffs. Oo.
Live action Sanji. Oh, tas after na, ano lang muna siya, magsha-shower siya saglit. Oo. Sisisit lang muna saglit kasi Sisisit muna. kanina pa siya ayan na, meron ng Holy Crystal. So kahit sino ngayon actually ay pwede na bigyan. Even na dito si Sensui pwede niya i-burst para ma-force ng walang heavy spin Yes. pag meron na Lord Objective. Can expect na magkaroon ng malupit na bakbakal muli ang Blacklist. Going up against Echo, but knowing na yung Echo ang kanilang lineup ay based dun sa may isolation or dun sa may pickoffs, mas gusto nila pumitas muna, katulad Okay, nito. ayun na yung suplex na gagawin. Okay, Star Helix coming in. Sabay lumipad na rin yung Matilda. Ikot na lang si Sensui para mabuhay pa dito. Sanford, maghahanap ng pwesto pero Sanji na naman. Okay, walang makukuha pero yung full barrage wala doon sa batang gilid. Yung damage output na kailangan ng Echo. Wala doon si Ronnie J, wala na rin si Edward. Sabay maghabol pa si Carlito. Ashura Saura coming in. Babanatan ngayon si Yue. Hindi na yata kailangan Nagre-retrihan na para lang para lang magkahabulan. Uy, hindi na yata kailangan ng Lord! At mukhang Hindi, wala palang HP. sapat na ba yung wagon na to? Susugod na ang Echo. Pulado na si Sensui. Echo, ladies and gentlemen, Yue, ay nasa teritoryo na tayo ng mga orka at pinainom tayo ng napakaraming tubig ni Sanji sa laban na to. this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD